With regards to the dengue issue, we have now Dr. Ray Salinel Jr., an infectious disease specialist. Good morning, Doc. Thank you for joining us. Good morning, Doc. Good morning. Teka, ano ba to? Good morning. Good morning. Hello, nice to see you. Yes, Doc. See you, Doc. Go ahead, Denise. Okay. Doc, kanina pinag-uusapan namin, no, gano'ng kaposible ba to on your end, yung no deaths, no dengue deaths by 2030? And ano yung mga need na gawin, no, para ma-achieve to? Well, alam mo, collaboration talaga ito ng marami pong stakeholders, PMA, Philippine Academy of Family Physicians, Philippine Pediatric Society, Philippine College of Physicians, ay nagko-collab na po ngayon para po ma-achieve itong goal natin po na zero death dengue by 2030. Posible yan, we still have like almost 4 years na lang, pero siguro kakayanin natin masasama-sama tayo. Doc, matagal na itong dengue issue. No? We were talking kanina. I mean, bata pa ako. I had dengue 4 times. We already have a good understanding of dengue. But how come parang until now, we're still having a hard time trying to control at the very least yung mga dengue attacks? Alam mo, parehong tanong din namin pag nagmi-meeting kami, bakit hindi natin mapigilan yung pagdami ng dengue na yan? Dahil lamok. Lamok po kasi. Ito yung kalaban po natin, insekto po ito na, kaya nga po, may 5 pillars na ginawa po ang Philippine Medical Association. Ako po ang chairman po ng significant special interest group on dengue ng Philippine Academy of Family Physicians. Number 1, may isa pong area na about health education. Okay. Number 2, there will be a certain group for vector control. Okay. Number 3, there should be a research na ginagawa po natin para po dyan. Number 4, kinakailangan po natin ng vaccine development. Yeah. Okay. Number 5, clinical outcomes. They're planning to have a unified clinical practice guidelines on how to treat medically yung po mga pasyente po, whether adult or pedia. Ginagawa po natin lahat yan. Pero again, lagi namin pinag-uusapan yan. Lamok kasi lamok. So ano gagawin natin? Kinakailangan talaga yung pinamumugaran ng lamok, gawa natin paraan na mawala yan, mamatay yan. So yun po yung vector control na pinag-uusapan po natin. So marami pa ho talaga tayong kinakailangan pong gawin. Yes. Doc, kanina na pag-usapan din namin, of course, vaccines. Very important. And if I'm not mistaken, meron tayong gustong i-roll out na bakuna, anti-dengue in the Philippines. Can you talk about that? How better is this one? And ano naman tinitingnan nating timeline? Kailan ba natin ito pwedeng makuha sa Pilipinas? Alam mo, medyo controversial ng konti pag-usapan, in the small span of time, medyo controversial pag-usapan po natin, kinakailang klarado. Pero gusto ko lang po sabihin, may bakuna naman po talaga for dengue, For pedia and for adult, meron po tayong bakuna po dyan. Ang ginagamit na to, ginagamit na ngayon to, Kaso nga lang po medyo, kailangan po natin siguro ng sufficient time para po mapag-usapan pa ng mas mainam. Kasi baka mamaya, ma-misquote na naman po o magkaroon po ng misconception na naman po yung po mga nanonood po sa atin ngayong oras na ito. Pero Doc, yung Dengvaxia, yung generation na yun ng vaccine, was deemed effective naman. Ang naging problema daw, yung understanding ng mga tao, whether nagkaroon na sila ng dengue or not. Kasi bago ka tulukan, tatanungin ko kung nagka-dengue ka na o hindi. So hindi sila sure kung dengue kasi hindi naman lahat nagpapatest, Doc So tama ba yun, Doc? Is that what happened? At tama ka naman dyan, Diego. Pero alam mo, kasi nga po, medyo parang nagkaroon na po ng konti pong, hole ng konti, Doon po sa pag-carry out or pag-roll out po nito pong, yung controversial na nabanggit mo pong vaccine. Yan ayaw natin maulit-ulit, Kaya po, ngayon po mas grabe na po yung sinasagawa pong research at pag-aaral dito sa mga available na vaccines na meron po tayo ngayon. Doc, how exactly are these vaccines available for the public noon? Sa mga hindi nakakaalam, paano ba ako makakakuha niyan? Ayoko na magka-dengue. Siyempre, how accessible itong mga ganitong gamot and vaccines? You can ask your friendly family physician, your friendly internist, you can ask your friendly pediatrician about this. Sila po ang magsasabi po sa inyo at tuturo nila kung paano makakabili po nito. All right. Thank you. Thank you for your time, Infectious Diseases Specialist Dr. Ray Salinel Jr. Maraming salamat.